So, kumusta mga kabuli? Ani Idja? So eto na nga mga kabuli, 45 this video ay nandito nga na naman tayo sa dagat para sa isa na namang panibagong fishing adventure. Pataw-pataw fishing nga ang aking gagawin ngayong araw para makahuli nga ng isdang layalay o needlefish. Wala pa nga akong nahuhuling pamain sa oras na ito kaya naman kailangan ko pa nga ditong mamingwit ng maliliit na isda para mayroon akong mailagay na pamain. Mabilis lang din naman mahuli itong mga maliliit na isda kaya naman nang may nahuli na nga ako dito ay nilagyan ko na nga ng tubig itong dala kong balde. Dito ko nga kasi muna ilalagay itong mga nahuli kong maliliit na isda para hindi nga sila agad mamatay. Kailangan ko nga muna kasing mag-ipon itong mga maliliit na isda na aking pamain bago nga ako pumunta sa spot kung saan ako mag-aarya ng mga pataw. Ang ginagamit ko nga palang taga kapag ako nga ay namimingwit ng mga maliliit na isda na aking pamain ay numero 568. Maliliit nga lang ang ginagamit kong taga dahil maliliit lang din naman itong aking bibingwitin para agad nilang maisamon. Ang ginagamit ko nga naman palang pamain para makahuli nga nitong mga maliliit na isda ay umang na pinulot ko lang din doon sa gilid. At nang medyo marami na nga rin dito itong nahuli kong maliliit na isda ay nagdesisyon na nga ako ditong mag-arya ng pataw. At may nahuli na rin tayo pamain. Oras na para mag-arya. Nahuli natin pamain mga kabuli. Saglit lang tayo namingwit. Mga nasa 10 piraso na rin ito. Pwede na nating i-arya to. 10 pirasong pataw. Habang nag-aarya tayo, habang hinantay natin may mahuli yung ating pataw, mamimingwit pa rin tayo ng ating pamain para may mailalaglag ulit tayo. Para madagdagan yung ating pataw na mailalaglag. Pag ganun yung agos niya mga kabuli, papunta dun. Yan o. Yan. Nakaharap yung bangka natin dun. Ibig sabihin papunta yung agos dun. Doon tayo mga kabuli. Doon tayo mag-aarya. Yan, doon tayo mag-aarya ng ating pataw. Pag ganun yung pangapataw natin. Kaya naman dito nga mga kabuli, agad ko na nga rin itinaas itong pundo ng aking bangka pagkatapos pinaandar para pumunta nga sa spot kung saan ako mag-aarya ng mga pataw. At pagkarating ko nga dito sa spot ay agad ko na nga rin nilagyan ng pamain itong mga pataw para agad ko na rin itong maiarya. Mabuti na nga lang hindi makulimlim ang kalangitan sa araw na ito kaya naman madali lang makita yung mga pataw kapag meron ng dumawi. Ang mahirap nga lang dito sa dagat kapag ganito ngang hindi makulimlim ang kalangitan habang ikaw ay namimingwit, por Diyos ang init, yung araw makasinit. Ilang piraso na nga lang pala dito itong ginagamit kong pataw-pataw dahil ang ilan nga dito ay biglang nawala. Dahil nung huling nagpataw-pataw nga kami na ang kasama ko nga si Uryo ay makulimlim ang kalangitan, marami kaming hindi nakita kaya naman nawala. Pagkatapos ko nga pala ditong nag-arya ng pataw ay namingwit nga na naman pala ako dito ng isda para meron na naman akong mailagay na pamain. Kung saan nga pala ako nag-arya ng pataw-pataw ay dito na rin ako namingwit ng mga maliliit na isda para kapag may nahuli salpak agad sa pataw sabay hagis. Kapag naglalagay nga pala ako ng pamain sa pataw ang pagitan ay nasa 2 dangkal o 3 lamang. Ito ang mga isdang layalay o needlefish nga kasi ay dito lang namamalagi sa ibabaw na parte ng dagat, wala sila sa ilalim. Habang namimingwit nga ako dito ay may dumawi na nga sa aking pataw kaya naman agad ko na nga ditong pinaandar itong aking bangka. Ito nga ang pinakagusto kong part kapag ako nga ay nagpapataw-pataw fishing kapag nanghahabol na ng isda. Kapag malapit na nga pala ako sa pataw-pataw ay agad ko na nga pinapatay yung makina ng aking bangka para yung ibang isda ay hindi mabulabog. Kadalasan nga kasi itong mga isdang layalay ay hindi nag-iisa, madalas may nakabuntot. At nang maisampa ko na nga rin dito itong una kong napadawi, ito na nga yung sinasabi ko, por Diyos meron na naman ako ditong napadawi. Lumanitag ata ang dawi ng isdang layalay ang sabi ko kaya naman dahan-dahan ko nga lang itong linapitan gamit yung sag. Ito nga sa unang arya ko ng aking pataw-pataw ay nakahuli nga ako dito ng 2 layalay. At sa pangalawang pag-arya ko nga dito ng pataw mga kabuli ay may napadawi nga sana akong isdang barakuda kaya lang biglang nakawala. Por Diyos. Naputol mga idol, sayang. Nakawala pa oh. Barakuda yung dumawi. Kaya agad niyang naputol oh. Yan mga kabuli, pangatlong arya na natin yan. Yan yung mga pataw natin. Sa unang arya lang tayo nakahuli mga kabuli. Sa unang arya natin kanina, nakadalawa tayo. Sa pangalawa natin, may isa sana yung barakuda ay nakawala. 3 na sana yung huli natin. Kaya naman dito nga mga kabuli, sa pangatlong pag-arya ko ng pataw habang inaantay ko nga merong ulit dadawi ay nagmerinda muna ako nitong baon kong itlog. Siguradong hindi na ako may itlog ang sabi ko dahil may nahuli na nga akong 2 piraso kaya naman kinain ko na nga muna itong baon kong itlog. Pagkatapos ko nga ditong kumain ng itlog ng ostrich ay uminom na nga rin ako dito ng tubig from Criminal Water. Parang may dumawi nga na naman dito sa aking pataw kaya naman agad ko na pinaandar itong aking bangka para agad ko na itong malapitan. Mabuti na nga lang talaga agad ko nga rin itong nalapitan dahil pagkaangat ko nga dito isa na naman pala itong isdang barakuda. Kapag itong mga isdang barakuda kasi ang dumawi sa aking pataw dapat nakukuha agad dahil kapag nagtagal sigurado ito ay makakawala dahil mapuputol niya nga yung nylon. Gaya nga nung isdang barakuda na napadawi ko kanina na hindi ko nga agad napansin na nahuli kaya naman nakawala. Dito nga mga kabuli, sa pangatlong pag-arya ko ng pataw ay may napadawi pa nga sana ako ditong isang malaking layalay. Kaya lang hindi niya nga lang masyadong nalunok itong inilagay kong pamain kaya naman yung taga nga hindi sumabit sa kanyang bibig. Napakalaki pa naman noon dahil
nakita ko nga ito nung biglang tumalon, ang estimated ko nga doon ay nasa 2 Pero kilo. Ayos lang yun, siguro nga hindi talaga para sa akin yung isda, kaya naman hindi ko nga ito nahuli. 3 pirasong isda na nga rin pala dito itong aking nahuli, kaya naman ayos na rin to, hindi na masama. Pauwi na nga rin po pala ako sa oras na ito dahil paubos na rin yung 1 litrong sagulina ng aking bangka. Gusto ko nga lang ulit magpasalamat sa inyo mga kabuli dahil sinubaybayan nyo nga na naman itong aking fishing adventure hanggang dito sa dulo. At sana naman mga kabuli kung nagustuhan nyo nga na naman itong aking video, please like and share. Salamat po.